Hi everyone! Purihin ang Diyos. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon at muli ay magkakasama muli tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nakutanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarines Family. Ang makakasama niyo muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at sumandali muna tayong yumuko at manalangin. Lord, thank you once again sa aming pakikinig muli ng salita. Pagpalain niyo po, O Diyos, Panginoon, ang iyong mga salitang aming mapag-aaralan sa oras na ito. Iunat niyo rin po yung mapagpalang kamay sa lahat na nakatune in sa oras na ito, Diyos. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. 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 Purihin ang Panginoon. So, welcome po sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras na ito at sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarines Family. So, welcome everyone. At sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay all over the Philippines and all over the world, welcome po sa lahat. Purihin ang Diyos. So, mapalad po kayo na ngayon ay naglaan ng panahon para makinig ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng Luke 11 verse 28, sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at higit sa lahat ang mga nagsasagawa nito. Amen. So ngayon ay pupunta na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, so tayo po ay nasa pang-anim na po na declaration ni David ating tinatalakay. Binibigyan nating diin yung mga declaration ni David. Okay, so balikan muli natin ang ating foundation verse sa book of Psalms 18 verse 2. So sabi dyan, the Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. Purihin ang Diyos. Pagpalain mo muli mga salitang ito na aming pagbubulay-bulayan. Salamat mo muli, Lord, O Lord, sa mga kapahayagan ng salita na patuloy mong i-reveal sa amin sa oras na ito. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you. We acknowledge you are our great teacher. In Jesus' name, all honor, glory, power belongs to you. Thank you, Lord. Help me also to preach your word. May deliver ko muli yung salita without interruption. Let thy name be glorified sa kabuuan ito ng pag-aaral na yung salita. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. So, nasa ano po tayo? Pang-anim, hindi ako nagkakamali. So, tinalakay na po natin yung mga declaration ni David. Number 1, He is our Savior, the rock of our salvation. The second, He is our high fortress. Siya yung ating mataas na kuta, tanggulan, muog. Third, He is our deliverer, tagapagpalaya o tagapagligtas. Yan po yung mga declaration ni David. He is the source of our strength. O ang declaration din ni David ay, sabi ni David, my God. Okay, so aking Diyos. So, diniklara ni David na ang Panginoon ay ang kanyang Diyos. So, ganoon din naman. Dapat ganoon din ang ating declaration na ang Panginoon ang ating Diyos. At panglima, He is the source of our strength. Okay? So, siya po ang pinagmula ng ating lakas, ang ating Panginoon. At yung pang-anim naman po nating pag-aaral ngayon ay na declaration ni David ay yung declaration ni David na sinabi niya, He is our buckler. Amen? So, yun po yung ating tinatalakay. King David declaration, who God is in his life. Yun po yung ating tinatalakay. So, nasa pang-anim na po tayo na declaration ni David. So, dapat ito rin ang ating declaration that our God is our buckler. Amen? So, He is our buckler. Buckler, that means one that shield and protect and defend o tagapagtanggol.
So, Psalms 18 verse 2. So, yun po yung ating foundation verse. Amen? Okay, so, buckler. So, yun po yung ating tatalakayin ngayon. He is our buckler. So, yun po yung declaration ni David na pang-anim. According sa ating foundation verse sa book of Psalms 18 verse 2. Amen? Okay, so sa ating short explanation about the buckler, okay, so what does it mean? So take note, the Lord is my buckler, okay, is expression, amen, inihayag ni David, in-express niya na ang Panginoon ang kanyang buckler, so found in Psalms 18 verse 2 sa ating pong foundation verse, so which means that God is our shield of protection and defense. Amen? So, when we declare that the Lord is our buckler, kagaya ng dineklara ni David, the Lord is my buckler, sabi ni David. So, when we declare that the Lord is our buckler, so take note, so which means that God is our shield of protection and defense. Amen? So, yun po yung ating Panginoon. He is our shield of protection and defense. Amen. Siya po yung ating pananggalang. Siya yung nag-iingat sa atin at nagdidepensa siya para sa atin. Purihin ng Diyos. Yun po yung ating Diyos na buhay na makapangyarihan. Take note, in ancient times, okay, a buckler was a small round shield used in battle. Amen? To deflect attacks and protect the warrior. So, pag sinabing deflect, that means palihisin. Amen? So, in ancient times, okay, sa mga nagdaan pang mga panahon, so a buckler, yung buckler ay ito ay isang maliit na bilog. Okay, so shield used in battle na ginagamit sa labanan, parang gano'n iba nanonood ng Captain America, nakagana na bilog. So pagka tumudla yung palaso, so lumilihis yung palaso. Okay? Doon sa bilog. Yun yung nagsishield ng protection doon sa warrior. Amen? So, a small round shield used in battle to deflect attacks and protect the warrior. Kaya yung warrior na poprotektahan sa pamamagitan ng round shield. Okay? Kasi pag tumudla yung kalasag, okay? Pag tumudla, so lumilihis yung kalasag dahil sa round shield na yun. Amen? So, yun po yung gamit po ng buckler. Pero ang Diyos natin, higit pa dyan. Amen? So, siya yung ating buckler ng buhay natin. Shield of protection. Kaya pag nandun yung belief natin, yung faith natin, yung trust natin, 100% sa Panginoon. So, anumang palaso ng dyablo na itutudla laban sa atin, so, lilihis lang po yan sa atin, hindi po tatalag yung mga palaso ng dyablo. Kaya nga, kasama yan sa ating defensive weapons. According sa book of Ephesians 6 verse 10 to 11, yung ating tawag dito, armor, shield of faith. Amen? So, mayroon tayong shield of faith. Amen? Purihin ng Diyos. So, yun po, mga kapatid. Yung ibig sabihin po ng buckler. Was a small round shield used in battle to deflect attacks and protect the warrior. Amen? So, yun po. So, when we declare that the Lord is our buckler, tandaan po natin, which means that God is our shield of protection and defense.
Kaya napaka-importante, dinideclare natin sa bibig natin eh. Hindi lamang si David ang mag-declare, kundi tayo rin po. Sabihin natin kay Lord, Lord, you are my buckler. You are my shield. You are my protector and defense. Amen? So, yun po yung ating Panginoon. So, there is power of declaration. Kaya napaka-importante, ika nga matutunan natin o ugaliin natin magdeklara sa bibig natin. Kasi there is power of declaration according to Proverbs 18 verse 21. Verse 20, verse 21. Okay? Nasabi nga ron, death and life are in the power of the tongue. And they that love it, they shall eat the fruit thereof. Amen? So there is power of declaration. So the moment we declare that Jesus, that God is our buckler, so which means we declare, ibig sabihin yun, i-declare natin that God is our shield of protection and defense. So ano mga palaso ng diablo na itutudla laban sa atin, so lahat yan ay lilihis sa atin. Amen? When we declare through faith, by faith, that God is our buckler. Amen? So, purihin ng Diyos. Kaya napaka-importante yung declaration na hindi tayo tinatamad magdeklara kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen? Take note, when we declare, again, when we declare that the Lord is our buckler, so we affirm our trust in God's ability. Amen. To shield us from harm, defend us from spiritual attacks, and provide refuge in times of trouble. Amen. So, siyempre, pagka wala kang faith, hindi mo dideklara na si Lord, kung sino si Lord sa buhay mo. Amen. Pero kung mayroon tayong pananampalataya, pagtitiwala, kaya nga malinaw eh, when we declare, pag dinideklara natin that the Lord is our buckler, so when we declare that the Lord is our buckler, so we affirm, amen, our trust in God's ability. So nandoon kasi yung pagtitiwala natin. Pagka sinabi natin, God is our buckler, ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa abilidad ng Panginoon. Amen? Mayroon siyang abilidad, mayroon siyang kakayanan to shield us, amen, from harm, defend us from spiritual attacks, and provide refuge in times of trouble. Amen? So, sa panahon natin ito, marami po ang mga atake ng diablo, even spiritual. Amen? Physical. Maraming atake ang diablo. Kaya napaka-importante, deklara natin na si Lord ang ating buckler. Amen? So, ibig sabihin yan, nandun yung ating pagtitiwala sa abilidad ng Panginoon na kaya tayong ingatan ng Diyos. Amen? Kaya tayong depensahan ng Diyos mula sa mga spiritual attacks. Amen? At nandun yung pagtitiwala natin that God is able to provide, amen, refuge in times of trouble. Amen? Take note, just as a physical buckler offer protection in battle, kagaya ng nabanggit ko kanina, round shield, lumilihis lang ng mga tinutudla ng kalaban. Okay? As a physical buckler offers protection in battle. Amen? Take note, God's presence and power shield us
from the enemy's schemes and dangers. So giving us strength and security in Him. Amen? Purihin ang Diyos. So ang presence ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan ang magsishield sa atin from the enemy's scheme, mga pakana ng kaaway and dangers, yung mga nakakatakot, panganib, giving us strength, bibigyan tayo ng lakas. And take note, hindi lang lakas, and security in Him. So, ang buhay natin ay maging secure in the presence of God. Amen? Yun ang good news. Kaya napakalaga yung ating declaration sa bibig natin. God is our buckler. Purihin ang Diyos. Amen? God's presence and power shield us from the enemy's schemes in danger, so giving us strength and security in Him. In the book of 2 Kings 19 verse 34, ano sabi ron? For I will defend this city to save it for mine own sake and for my servant David's sake. So may kita po natin dito yung promise ni Lord. Amen? Sa mga Israelites, didipinsan ko, sabi niya, ang siyudad na ito, ililigtas ko ito. For mine own sake and for my servant David's sake. 2 Kings 19:34. So yun po yung sinabi ng Panginoon. Ingatan at iligtas ko ang lungsod na ito, sabi ng Panginoon, para sa karangalan ko at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. 2 Kings 20 verse 6, ano sabi ron? And I will add unto thy days 15 years. So sino yan? Si Hezekiah. Nangako ang Diyos na dadagdagan ni Lord ang kanyang buhay. 15 years. And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria. And I will defend this city for my own sake and for my servant David's sake. So inulit po ng Panginoon, I will defend this city. Kaya napakahalaga po, ang Diyos natin ang nagbibigay sa atin ng defense. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, yun po mga kapatid. Hallelujah, ang napakasarap, napakagandang declaration ni Haring David. Pang-anim na declaration. He is our buckler. So, anong sabi ni David? The Lord is my buckler. Amen? So, again, the Lord is my buckler is expression. Amen? Na matagpuan natin Psalms 18 verse 2. So, which means that God is our shield of protection and defense. So, akin pong binibigyan po ng diin para hindi natin makalimutan. So, nabanggit to kanina, in ancient time, a buckler was a small round shield used in battle to deflect attacks and protect the warrior. So, when we declare that the Lord is our buckler, again, we affirm our trust in God's ability to shield us from harm, defend us from spiritual attacks, and provide refuge in times of trouble. Amen? So just as a physical buckler offers protection in battle, take note, God's presence and power shield us
from the enemy's schemes and dangers, giving us strength and security in Him. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na huwag tayong tatamarin magdeklara kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kagaya ng mga deklarasyon ni David, gayahin po natin ang mga deklarasyon ni Haring David. Sa Book of Psalms 18 verse 2. Napakaganda po ang mga deklarasyon nito ni David. Amen? Na hindi natin ito dapat na kinakaligtaan. Gayahin po natin itong declaration ni David, mga kapatid. Amen? So again, ano yung declaration ni David? Sa Psalms 18 verse 2, sabi niya, "The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation, my high tower." At ang panghuli po natin na bibigyan po ng emphasis, last na declaration ni David is, my high tower. Amen? So, dyan lang po muna tayo. Magtatapos, tayo po sumandaling yumuko at manalangin. Lord, salamat po muli sa iyong mga salita na aming napakinggan, that truly the Lord is our buckler. Hallelujah. Our shield and defense and protection, Lord. We thank you, Panginoon, na hindi kami tatamarin magdeklara sino ang Diyos sa buhay namin. Kagaya ni David, diniklara niya the rock of our, si Lord ang rock, ang bato ng kanyang kaligtasan, high fortress, my strength, my God. So dapat ganoon din po ang aming declaration. Bilang pagkilala na ikaw, Jesus, ikaw, Panginoon, ang rock of our salvation, our high fortress, our high tower, our strength, source of strength, our deliverer, hallelujah, hallelujah, our buckler. Salamat, Lord, sa napagandang mga declaration na ito ni Haring David. Purihin ang pangalan. Hallelujah. Taas lang po natin ating kamay. Sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakasala. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po na mga tumanggap sa iyo. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name. Salamat po. I declare blessing, prosperity, good health, favor of God. Ulong-ulong satisfy life. Lahat na nakatune in sa oras na ito. Jesus' name. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ang pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. 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 God bless po sa lahat. So, muli, iniimbita ko kayo. Every Sunday service celebration. Doon lamang po yan sa number 500 Hillcrest Village, Camarines Road, Caloocan City. Sa ibaba po, City Savings Bank. Nasa taas lang po tayo, 3rd floor. So, may Hillcrest Gate to lang po yan. So, I encourage everyone to attend. Sama niyo po yung mga pamilya niyo, mga friends. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. Every Saturday, tuloy-tuloy po ang ating on-site prayer. Every Saturday, 8:30 in the morning o 8 in the morning. And every Wednesday, tuloy-tuloy po ang ating regular intercessory prayer through Google Meet. So, every Wednesday, 8 p.m. And every Thursday, tuloy-tuloy rin po ang ating midweek service through FB Live. Okay, so sa ating FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church.
So, mag-like din po tayo. Amen? Purihin ng Diyos. So, God bless everyone. Bye-bye.